mga kaibigan, nakita na kami ni Gilbert sa Walter Mart. Kumain na rin kami. At hindi kami matutuloy ng Cabuyao, Laguna at dahil nag-cancel yung aming ka-appointment. So meron daw siyang emergency. Kaya di na kami nakarating na Cabuyao. Kaya kami uuwi na mga kaibigan. At siya naman ay nakakotse, ako naman nakamotor. At pauwi na ako mga kaibigan. At may na rin yun, maaga ako makauwi. Kasi mamayang gabi may tugtog kami. So kailangan mapagpahinga agad ako para mahaba-haba preparasyon, di ba? Pagpunta ko dun sa Roadhouse Manila Bay mamaya gabi. Kaya ito, pauwi na tayo. Ingat-ingat lang mga kaibigan sa mga bumabiyahe dyan. Huwag masyado mabilis. At palagi kang magdadala ng tubig kasi napakainit talaga at sobrang napakainit. Grabe naman talaga ang init. Naku, talaga ang tataas sa blood pressure mo sa sobrang init. Kaya palagi tayo magdadala ng tubig. Kakain tayo para hindi tayo nahihilo at mahirap bumiyahe ng gutom, diba? At uhaw. Kaya kailangan palagi magdadala ng tubig, diba? Paplanuhin natin palagi ang bawat biyahe. Huwag tayo masyado nagmamadali para lahat ng biyahe ay maging smooth, diba? So mga kaibigan, hindi tayo natuloy. Kaya uwi muna tayo. At ito napakainit pa rin. Grabe. Ayun, hindi pa rin nababawasan yung gas ko. Kaya na ng tinakbo natin. Pero full tank pa rin tayo. Ay, napakatipid talaga. Ito talaga ginagamit ko sa trabaho at malaki ang aking kikitain pag ito ang ginagamit ko sa trabaho. Kesa mag big bike na malakas ang konsumo, nag big bike ka pa. Hindi, ginagamit ko lang naman yun pag kailangan talaga yung mga sobrang layo, diba? Mga 200 kilometers, diba? Ganun kalalayo. Pero pag mga ganito kalalayo, siguro mga 30 to 40 to 50, minsan 100. Ito na rin ginagamit ko kasi halos konti lang yung diferensya sa oras pag ako yung nagsasasakyan, diba? Siguro malilate ako ng ng 30 minutes pag nagmotor ako kumpara sa kotse. Kasi alam mo na yung kotse, diba? Madalas sa traffic, mas madalas ang traffic ng kotse kaysa scooter. Tapos pag magtotol ka pa, diba, minsan natatagal na ka pa sa toll gate. Yun nga, mas late yung pag-scooter. Pero syempre, diba, marami tayong dinaan ng mga pasigot-sigot. Pero kahit papano, mabilis pa rin siya, diba? Yung 30 minutes na yun, hindi na masyado i-indayin yun. Kung matagal ka ng 30 minutes kumpara sa paggamit ng kotse, hindi mo na masyado i-indayin yun. Isipin mo na lang, nakatipid ka sa gasolina, nakaka-enjoy magmotor, nakakawala ng problema, nakakawala ng stress. Masarap magmotor, yung nga lang mainit. Pero syempre, nasa tao na rin yan eh. So palagi kang mag-iingat, palagi kang magbabawa ng tubig, diba? Ang motor hindi basta-basta rin. Kaya kailangan na matagal ka na nagmumotor or kahit baguhan. Ang mahalaga marunong ka mag-ingat, dahan-dahan ka lang, aware ka sa paligid mo, hindi masyado nagmamadali. Kasi pag ikay masyadong matulin, yung reaction time mo is mas maliit. Saka baka di kaya na ng preno mo yun kasi, di ba? Agad yung pagpipreno di ba? Depende kung maganda pa yung gulong mo. Kasi ang pagpipreno hindi lang nasa brake pads yan at nasa caliper, kundi nasa mga gulong din yun. Sino ba ang nagpapahinto sa'yo? Di yung gulong, di ba? Kumakapit siya ng matindi dun sa kalsada para huminto ka. So kailangan maganda rin yung gulong natin. So yun, so nasa matinding pag-iingat lang yan, matinding kaalaman at alam mo na, paghahanda, preparasyon, matinding pag-iingat ng kailangan natin sa pagmumotor. Alam mo yung paligid mo, alam mo kung paano gumalaw yung mga kalsadang nasa tabi mo, yung mga tricycle, alam mo paano biglang lumiligo yan, yung mga sasakyan, yung mga truck, alam mo dapat yung mga behavior. Kasi meron akong trabaho na na magmumotor dapat siya, pero maya maya ayaw niya na raw kasi may napanood daw siya aksidente, natakot daw siya. Sabi ko naman, nasa tao lang yan, saka hindi naman palagi puro aksidente, no? Hindi, nasa pag-iingat yan. Kaya ako tagal-tagal ko na nagmumotor. Oo, may aksidente ako, pero simula noon, nung nagbago ako, hindi na naulit. So palagi ang titingin sa mga side mirrors, sa yung mga salamin every 5 seconds. So kung hindi 5 seconds, kahit 10 seconds, basta palagi ang titingin para aware ka kung ano yung mga katabi mo. Kung may nasa likod ka, bigla kang pipreno, wag yun. Kailangan makakita mo kung sino yung mga nasa paligid mo. O overtake ka, pag maluwag, yung hindi mo
makakagalit dun sa overtaken mo, yung hindi siya makapeperwisyo, di ba? Ganun dapat tayo, maging responsable. Napakainit, grabe talaga, sobra. Ito, malapit na ako makauwi ng bahay, magpre-prepare na ako para sa aking gig mamayang gabi. At sana maging smooth ang lahat, walang nagkakamali. Mahirap kasi pag walang practice to, di maiwasan magkamali. Ay, grabing init, no? Para tuloy nakakatamad bumiyahe mamaya. Ay, gusto ko ng malamig na tubig. Grabe. Naku, pag nahulog ako rito, yari. Wala, may halan to eh. Diba? Nakatakot, no? OMG. Lalo na siguro pag nag big bike ako, grabe ang pagod at init. Buti na yan, nag-scooter ako. Ang big bike talaga, ang biyahe niyan mga alas 5 hanggang mga alas 6 yan. Pag bumiyahe ka na ng late, nako, pagod na yan. Hindi na nakakawala ng stress, nakakadagdag na ng stress kasi sobrang pagod, sobrang bigat, sobrang alay, sobrang init, ingay sa tenga, di ba? Nag big bike ka pa. Pero hindi, ganun talaga yun. Ilulugar natin, no? Kasi nasa Pilipinas tayo, napakainit talaga, napaka-traffic, di ba? Ilulugar natin. Hindi anytime may magandang mag-big bike, no? Pero kung ilan talaga yung transportation mo, wala kang magagawa. So, good luck sa mga nagbi-big bike sa trabaho. Bilib na bilib ako sa inyo. Antitibay nyo kasi, alam nyo na, napakahirap mag-big bike kung yan ang gagawin mo means of transportation pagpasok sa trabaho, diba? Alam mo na, ito nga lang ang scooter eh, sumusuko na minsan yung katawan mo, diba? Sa pagod at init, yung pa kayang big bike eh, araw-arawin mo. Ini-imagine ko pa lang ako, napapagod na rin ako eh, kasi alam mo yung stress, diba? Alam ko yung pagod niya eh, diba?